Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Kawikaan, Kabanata 25, talata 1 hanggang 8. Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng matauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Kalawalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay, at karangalan naman ng hari nito'y siriksikin. Isipan ng hari, mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis na sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamalagi. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari. Niihana ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin na yung halika rito kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Yun lang po, maraming salamat, purihin ang Panginoon. God bless. Muli po, isa mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 25 sa talata 9 hanggang 12. Ito po ang nakasaad. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo malagay sa kahiya-hiya. Kapag angkop sa panahon ng salitang binigkas para itong ginto sa lalagyan ng pilak, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Tayong sa amang lumikha lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa Kawikaan, chapter 25, verses 13 to 20. Ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pinaglilingkuran, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Ang taong hindi tumutupad sa kanyang pangako ay parang ulap at hangin na walang dalang ulan. Ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno, at kahit na nang may matitigas na puso. Huwag kang kakain ng labis na pulot at baka magsuka ka. Huwag kang dadalaw ng madalas sa iyong kapitbahay, baka magalit siya at sa iyo ay magsawa. Ang taong sumasaksi sa kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay nakakapinsala tulad ng espada, pamalo at pana. Ang pagtitiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan sa oras ng pangangailangan ay walang kwenta, tulad ng paang pilay o ngiping umuuga. Kung aawitan mo ng masasayang himig ang taong labis ang hinagpis, para mong binuhusan ng suka ang kanyang sugat, o di kaya inalisan siya ng balabal sa taglamig. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs, chapter 25, verses 21 to 24. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa nga ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa Proverbs chapter 25 to 28. Sabi po dito, kung paano ang malamig na tubig sa isang nauuhaw na kaluluwa, gayon ang mabuting balita mula sa malayong lupain. Kung paano ang isang bukal na nalalabuan at isang balong nasisira, gayon ang matuwid na sumusuko sa harap ng masama. Hindi mabuti ang kumain ng maraming pulot, gayon din ang labis na paghahangad ng sariling karangalan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay parang bayang nawasak at walang pader. Makikita po natin sa ating pong binasa yung mabuting balita. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay po ito ng lakas ng loob, tulad po ng malamig na tubig
na nagbibigay ginhawa sa taong nauuhaw. At bilang tayo po ay mga Kristiyano, no, tayo rin po ay tinawag na maghatid ng mabuting balita tungkol po kay Kristo. So, dito matutunan din po natin, no, kapag ang isang matuwid ay sumusuko sa kasamaan o nakikipag kompromiso sa mali, nawawala kanyang mabuting impluwensya at patutuo. Kaya gawin po natin na manatili po tayong matatag sa katotohanan. At lagi po nating tatandaan na hindi lahat ng sobra ay mabuti, no? Tulad ng sobrang pulot, no? Talagang sa ating po minasa, makakita din po natin na talagang nandun po na nakakasama rin po ito. At yung paghahangad po ng sariling papuri, yung naghahangad ng sariling karangalan, ay nagdudulot po ito ng kapanaluan. So, yung kaluwalhatian po ay para lamang sa Diyos, no? Yung tao pong walang disiplina, no, at yung pagpipigil sa sarili ay madali pong matukso, no, at mabagsak. So, yung pagpipigil po sa sarili ay bunga po ito ng Espiritu Santo na nagsisilbing proteksyon sa ating buhay. So, sa kabuuan po, no, yung Kawikaan chapter 25 to 28, ito po ay nagtuturo na tayo po ay maging tagapagdala ng pag-asa at manatiling matuwid ang pamumuhay at may kababahang loob. At magkaroon po tayo ng pagpipigil sa sarili na kapag ang ating pong buhay ay pinamalaan, no, ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu, tayo po ay nagiging matatag at kapakipakinabang sa kanyang kaharian. So, purihin po muli ang Panginoon, and God bless everyone.